3.60 meters. Widening pala dito, SLEX Binyan. Kaya pala may mga warning sign dito. Siguro ito yung expressway, yung may tulay dito sa bandang unahan natin. Tingnan natin. Baka tapos na yung poste. Nung nakaraan kasi may gumagawa ng poste dito eh. Ito nga siguro yun. Nako, magiging matraffic dito pag nagkataon. Kasi magpapalit sila ng kalsada dito eh. Magbabakbak sila ng kalsada. Ano ba ngayon? Sunday? So ngayon hindi pa. Kasi walang gumagawa ngayon. Pero I'm sure na magkakaroon ng mabigat na traffic dito pag nagsemento na. Ito na nga yun. Ito guys, oh. Motorist advisory going widening SLEX Binyan Bridge. Ito nga yung tulay na yun, yung ginagawa. Expressway. So medyo magiging mabigat ang traffic dito. Hindi medyo, talagang magiging traffic dito pag nagkataon. Ito, binakbak na nga. Ayan oh, ang lalim pala ng buhos dito. Ayan guys oh. Tapos ito yung tulay, napapalitan. Ayun yung poste. Ayan, bagong poste. Papalitan kaya o lalaparan? So kailangan pala mag-adjust tayo ng pasok, o di kaya doon tayo dadaan sa kabila, iikot tayo ng Carmona highway tayo. Sa ngayon hindi pa ganun ka-traffic kasi Sunday ngayon eh. Wala masyadong mga sasakyan. Pero pagdating ng araw, pagka nagbuhos na dyan, nagsemento, malamang sa alamang abutin tayo ng siyam-siyam dyan. Ang maganda lang dito, mayroon tayong ibang daan. May option tayo, no? Carmona or kaya dito sa highway mismo. Tayo, Santa Rosa at saka Binyan. So dalawa yung ating option. Pero dito tayo sa Carmona para mas makokonti yung stoplight na dadaanan natin. Kasi kapag dito sa highway, sobrang dami. Olivares, tapos sunod yan Pavilion. Sa Pavilion, ilang bang stoplight? Isa, dalawa. And then sa may San Antonio may isa. And then Platero, isa. Another stoplight dito sa may lagpas ng Robinson Supermarket. And then bago umakyat ng tulay ng Robinson ng SM, and then pagbaba ng SM meron na namang bago, no? And then lagpas ng SM, dalawa. Sobrang dami, hindi ko mabilang. Kaya dito tayo sa Carmona. At least nalaman natin ngayon dito na napadaan tayo dito ngayon. At nagkataong Sunday, walang masyadong traffic. Wow! Ang sweet naman nito. Sana all. Talaga naman, joyride lang sa Kalam. Ang problema yung pasahero, walang helmet. Joyride lang sa Kalam, mga idol, oh. Yakap na yakap ang kanyang CS. Pero sana nag-helmet si ate para safe. Nako, bumabangking pa si kuya. Sumisingit pa, hindi man lang inalala yung kanyang backride na walang helmet.
Nakakatakot kaya magpatakbo at magpasingit-singit, magbanking-banking na may angkas ka na walang helmet. Talagang dikit na dikit si ate, oh. Grabe to. Lintik na pag-ibig talaga to, oh. Hoy! Pinabulangan nyo! Tahiin nyo! Oh, siya pa to. Oh, kamote. Helmet ka ate. Yan. Yan yung sinasabi ko. Kailangan mo mag-helmet para safe. Ayan oh, may kamo. Oh, oh. Ano ba yun? Oh, oh, sige. Ano to? Lasing na tong mga to. Ngayon lang nakagamit ng motor. Oh. Lasing ata eh. Kamuting dating ano. Tarantado. Tingnan natin kung saan masisimplang to. May tama. Lasing to. Naloko na. Tingnan natin. Gusto ko kasi makakita ng ano eh. Live na sumisimplang na lasing. Gago! Ayan o. Angat pa, hinto. Gusto ko lang makakita ng sumisimplang na lasing eh. Magkakasama sila. Delikado to pag umabot to ng highway. Tapos ganyan ang style niya sa pagpapatakbo. Tuwang-tuwa St. Peter nito. Oh. Sige lang. Naka-video ka, boy. Sige, para naman makakita ko ng sumisimplang na kamuting lasing. Wala pang helmet yan, oh. Oh, hinto. Talagang tinasabing sold na sold. Sold na sold. Oh. Tingnan natin. Kakaliwa siya eh. Pupunta siya sa highway. Dapat didiretso ako doon pero dahil chismoso tayo, tingnan natin kung saan siya sisimplang. Hop, hop, hop. Tao yan. Huwag mong babanggain yan. Saan kaya ito sisimplang? Tagal. Bumubumba-bumba pa. Ito, magkakasama pala sila. Lasing lahat eh. Ayan na, kumabanti na yung isa. Ayun, kumaliwa na rin siya dito. Ito siya sa likod natin. Maharurot. Ayun oh. Hapit na hapit siya. Sige, kunting pagkakamali mo lang, may paglalagyan ka. Matutuwa St. Peter sa'yo niyan sa ginagawa mo. Layo, bilis oh. Pareha silang kamote pala yung magtropa. Ako, magbibiting the red light pa yata. Saan na? Ayun, sa unahan. Ito, dalawa. Baka magbibiting the red light to. Oo. Hindi na niya kayang i-balance yung sarili niya, oh. Kamuti dati yung ano eh, oh. Parehas walang helmet eh, oh. Ayun na. Huwag kang aabante dyan. Alalay lang tayo. Yung tama nitong driver na to mukhang
hindi ito makakarating sa pupuntahan eh. Oh, sumunod pa itong dalawa. Angat ng paa niya eh. Ang bilis niya, no? Parang nakawalang tupa. Huli natin. Ang bilis oh. Grabe. High na high siya oh. Hindi na niya nararamdaman yung kanyang magpapatakbo. Oh, huminto bigla. Sa gitna, patay ka! Gago! Tarantado talaga, hayop. Buti na lang, alerto si kuya. Sira ulo. Buti na lang, hindi 4 wheels. Patay ka na sana. Ala ko, makakakita na ako ng kamuting na sagasaan eh. Good luck sa iyo, boy. Buti na lang, alerto tong si sir. Ito yun, oh. Saludo ako dito kay sir. Muntik mo na yan, buti nakita mo kaagad. Buti nakita mo kaagad. Lasing yan eh. Buti malakas yung preno ko. Kaya na pag gumaganong-ganon yan, no, sa may Carmona. Sira ulo, mandadamay pa eh, no? Kaya nga eh, sabi ko patay. Buti na lang malakas preno mo. Kanina pa yun? Gumaganong-ganon? Buti na lang talaga mayroong taong alerto sa daan. Kung parehas kamote yun, yari talaga. Nandamay pa ng inosente. Mga tao talagang walang pakipakialam sa mga nakakasabay sa daan. Paglasing na, wag na mag-drive, wag na magmotor. Buti sana kung siya lang yung maaaksidente. Ang problema eh yung mga naghahanap buhay. Madadamay pa. Pambihira talaga. Only in the Philippines. Doon sa mga nakainom guys ha, doon sa mga nagdadrive ng lasing, huwag kayong masanay guys, huwag niyong gawing practice yan. Huwag niyong gawing practice yung nagdadrive ng nakainom. No? Kahit hindi kayo lasing, pag nakainom na kayo, iba kasi yung naranasan ko na rin yan, pero sa ngayon talaga ayaw kong gawin. Sa dami ng mga aksidente na aking nadadaanan dahil sa mga nakainom, huwag niyo pong gagawing practice. Kahit sabihin nyo na alam nyo yung ginagawa nyo, iba pa rin yung nakainom kayo. Iba yung nakainom sa hindi. Kasi pag nakainom ka, iba magaan yung feeling mo eh. Parang feeling mo lagi kang safe kasi nga high ka, medyo nasa impluwensya ka ng alak, ng alcohol, hindi mo control yung sarili mo. Akala mo lang control mo yung sarili mo, pero pag napasarap ka sa kakabomba o kakapatakbo ng mabilis, malilimutan mo na yan mawawala ka na sa wisyo. Konting pagkakamali mo lang, pwede kang maaksidente or pwede kang makaaksidente. Kaya guys, sa mga mahilig uminom and then magdadrive, huwag nyo na pong gawin kasi delikado. Magiging perwisyo sa inyo, makakaperwisyo kayo ng kapwa rider ninyo. Kawawa yung family ninyo na maiiwan, no? Kawawa yung nag-aantay sa inyo. Kaya ito, lang to,
babala lang, no? Babala ko lang to dahil bilang isang rider na napakatagal ko na rin dumadaan-daan o nagmumotor. So napakarami ko na pong na-encounter na motorcycle accident. At anong tawag dito, ang involved dito is mga lasing or nakainom. Ito, payong kaibigan lang sa mga tropa nating mga rider. Kaya iwasan nyo na pong mag-drive. Sabihin na natin na nakainom lang kayo, hindi kayo lasing, pero maniwala kayo sa akin. Darating yung time, ma-aksidente ka or ma-aksidente ka, mabangga ka o ikaw yung mabangga o makabangga. Pagka dumating sa investigasyon at naamoy kayo na may amoy alak kayo, kahit hindi kayo lasing, talong-talo kayo. Ranas na ranas ko yan. Napakarami ko nang experience, napakarami ko nang encounter. Kaya please lang, huwag nyo nang subukan. Kung nakainom kayo, pahinga na lang kayo ng konti, palipasin nyo muna yung tama ninyo ng alak, tsaka kayo mag-drive. Pero yung magdadrive kayo habang nasa impluwensya kayo ng alcohol, wag na wag nyong gagawin. Sabi nga ni Duterte, wag nyong subukan, masisira ang buhay nyo talaga. Ang dami, hindi lang dito sa Laguna, kahit nung mga panahong nasa Antipolo pa ako, napakarami kong na-encounter dyan sa Malate, sa Osmeña, napakadami. Mayroon pa nga akong nadaanan dyan, talagang yung kanyang utak nakailang tumpok dahil sa sobrang bilis niya nag-overtake. Kasi pagka ang motorsiklo guys, ito doon sa mga, awan ko lang kung lahat tayo ay naka-experience na ng semplang. Kapag ang motorsiklo ay masyadong mabilis ang takbo, tapos nagulat ka or napitik ka lang ng konti ng mga kapwa natin rider o ng mga sasakyan, mawawala ka na talaga sa balance. Iba na yung magiging takbo ng ng utak. So ang tendency nun, kapag nawala ka na sa focus, yung nagulat ka lang, talagang mapupunta ka sa aksidente. Ganun ang nangyari dun sa isang motorsiklo na encounter ko, na pumasok yung kanyang motorsiklo dun sa ilalim ng bus. Nag-overtake siya. Ngayon, nung overtake niya, medyo alanganin, dumikit siya dun sa bus. Imbis na lumayo yung motor niya, parang sumandal hanggang sa natumba, umilalim siya dun sa bus. So, ang nangyari, pasintabi sa mga kumakain, butas o wasak yung ulo niya, nagulungan. So, yung utak niya talagang kumalat. At yun yung utak na akala ko ay gamit lang niya na nalaglag sa kalsada. Paglagpas ko, nung nailawan ko siya, grabe, talagang kinilabutan talaga ako guys. So ito, kinukwento ko sa inyo para maging aware kayo, no? And then nung na-check na, medyo nakiususo tayo. Wala pa tayong video nun, wala pa akong, siguro way back 2008, 2009, wala pa tayong video. Parang hindi pa nga uso yung motovlogging ng mga panahon na yun. Kung mayroon man, nakabihira. So nakiususo pa ako ng mga panahon na yun. Huminto talaga ako. Lakas loob talagang tiningnan ko. Yun nga, nung pina-flashlight ng mga enforcer tsaka ng mga medic, yun nga, 3 tumpok yung utak niya, nagkalat sa semento. Kaya sabi ko, ayaw ko na talagang mag-drive nang nakainom. Kasi kahit naman ako guys noon, nung binata pa ako, nung mga medyo bata-bata pa ako, pag nakainom ako, umuwi pa rin ako ng bahay kasi ayaw kong makitulog. Pero nung simula nung nakita ko yon, nung naka-encounter ako ng ganyang aksidente, yun, sabi ko, kung magiinuman ako, hindi ako magdadrive. So nagpapahinga muna ako, pinapalipas ko muna yung amats ko bago ako mag-drive ng motor. At lagi kong sinisiguro na naka-helmet ako para safety na rin yun. Ganun ako kapag nasa kalsada.
Kaya nga sabi, importante nga yung maging maging ano tayong driver, ang tawag doon, yung maingat sa kalsada. Huwag tayong maging kaskasero, huwag tayong maging kamote. Dahil bandang huli, tayo rin yung mapapahamak. Di ba? So ito pa yung kaibigan lang sa mga kapwa ko rider. So huwag tayong maging agresibo sa daan. Okay? Tsaka hanggat maaari guys, sa pag-alanganin, huwag na tayong mag-overtake. So kung maluwag at kaya naman, why not? Basta nasa tamang linya ka, di ba? So pag alanganin, tigil lang muna tayo. Alright.